Lubos na napinsala ng bagyong Yolanda ang Tacloban City dahil sa storm surge. Halos maburang ito sa mapa kung saan maraming infrastruktura ang nawasak. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagpapadala ng tulong ng mga Filipino community sa ibang bansa. Narito ulat ni Dennis Cortez. Halos burahin sa mapa ng Super Typhoon Yolanda ang ilang bayan sa Tacloban City. Sa interactive map ng ABC News website, makikita ang dating aerial image ng lungsod. Buo ang mga infrastruktura at halos napapalibutan pa ng mga pananim. Ngunit habang unti-unting ginagalaw ang satellite photo, makikita ang lawak ng pinsala sa buong lungsod. Ang mga gusali, tapya sa mga bubong habang ang mga nawasak na punong kahoy at ilang bahagi ng mga bahay nagkalat sa mga daanan. Kaya naman ganun na lang ang pag-alala ng ating mga kababayan sa kanilang mga kaanak na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito si Nestor Herente, isang pastor sa California na walang balita hinggil sa kanyang mga kaanak na naapektuhan ng bagyo. I don't really get any information. That's why it's so frustrating, and it's a little bit torturing for me because not knowing is worse than knowing it. Hinikayat ni Herente ang ilan nating mga kababayan sa Amerika na magbigay ng tulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Tulad niya, ganito rin ang pagmamalasakit ni Einstein Cabalteja na handang magbenta ng mga gamit, makalikom lang ng pondo para sa ilan nating mga kababayan. What they really need is medicine, water, very basic needs. Water, food, and shelter. Malayo man sa Pilipinas, nangingibabaw pa rin ang pagtutulungan ng mga Pilipino sa dilubyong hatid ng kalikasan. I am more concerned about the rebuilding efforts because this is gonna take years for this communities to rise again from the rubble. Tinatayang mahigit 20 milyong dolyar na ang nalikom ng Catholic Relief Services sa Amerika para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.